Malawakang ulan patuloy na namang umiiral sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. Eastern Mindanao, ganun din. Nalalabi pa rin ang bahagi ng Luzon at lalo na sa may bahagi ng kalura ng bansa, patuloy pa rin gloomy at nagiging katamtaman. Pero umiiral pa rin ang malamig na amihan ngayong araw dahil sa patuloy na near equatorial trough sa may bahagi pa rin ng katimugan ng bansa. Latest update para sa ating monthly seasonal cycle for the month of December ng nakaraang taon, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, January 12, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:19 na o 20 na ng umaga. Patuloy pa rin ang malawakang ulan sa bahagi pa rin ng Southeastern Luzon, lalo na sa may bahagi pa rin ng binanggit natin kahapon, pagitan ng Camarines Sur, Legazpi hanggang Sorsogon pa rin, Catanduanes at sa halos buong Eastern Visayas region na nakakaranas ng violent rain showers. Ingat pa rin dahil sa inaasahan tuloy-tuloy po na pagbaha ngayong araw. Ganon din sa bahagi pa rin ng Mindanao, inaasahan pa rin na tuloy-tuloy ang malawakang pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng Surigao region. Hindi lang masyado properly nagpa-function yung Doppler radar mula sa data feed ni Pag-asa, so medyo blind tayo sa accuracy ng ulan. So magbabase tayo sa ibang satellite imagery na lang maya-maya. At kung pagbabase natin yung water vapor base sa mga satellite imagery na pinapakita natin, yan, kung babalikan natin ay malawakan po ang mga pag-ulan ngayon na umiiral, lalo na dyan sa bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Mga pagbaha, pinag-iingat at wag naman sana magkaroon pa ng mga pagguho ng lupa. So mukhang magiging bad news sa mga nakaprepare na magkakaroon ng nationwide rally sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas. Ay asahan ang maulang bahagi dyan sa silangan parte pa rin ng ating bansa. Dulot pa rin ang salubungan pa rin ng Easterlies at yung boundary ng Shea Line na nandito na sa may bahagi nga po ng Southern Luzon na o halos Eastern Visayas na yung pinaka-boundary ng Shea Line. Ayun, kitang-kita naman yung boundary, ayun, malawak. So ito yung malamig na himpapawid at ito yung mainit-init na himpapawid, kaya nagbubunsod ng malawakang equatorial trough dito o yung surface trough. Embedded pa ng equatorial trough dito sa katimugang bahagi ng Mindanao, kaya malawakang ulan ang nararanasan ngayon ng mga taga Samar Region o Eastern Samar Region o halos buong Samar Region, bandang Bicol Region at Surigao area o halos buong Caraga area, which is tatalakayin natin maya-mayang konti. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy, umiiral pa rin dito sa Caloocan. So tuloy-tuloy pa rin ang umiiral na ating amihan at medyo windy rin po dahil medyo may pagbugso po ng ating hamihan dito sa bahagi nga po ng kanluran ng Luzon. So expected na medyo gusty winds tayo na may kasamang cold breeze kapag bumubugso po ang hangin dito sa Luzon. Sa lowest sa Pension ay tala naka-weather station kaninang 5:28 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.3 degrees Celsius. Kahapon pinakamataas ng air temperature sa amin na nasa 29.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:50 PM. So wala tayong magiging komento sa heat index dahil nasa 35.3 degrees Celsius lamang ang aming init pandama o heat index dito sa amin sa Caloocan. So expected yan sa buong Metro Manila, lalo na mas mababa dyan sa extreme Nolo Luzon na grabe ang ginaw na. Kung tatabi naman natin sa peak systems in past 24 hours, ang Butuan ang nangunguna sa may pinaka-highest air temperature na 33.5 degrees Celsius. Sa Baguio City, grabe na ang mas malamig na temperatura. Maabot na ng 13.8 degrees Celsius na napakalamig dyan sa Baguio City. So sa mga nasa Benguet ngayon, sa La Trinidad Benguet, expected malamang nasa 11.5 o to 12 degrees Celsius na lamang ang lowest temperature dyan sa Benguet, lalo na sa Atok o La Trinidad. Expected na ang mga frostbites developing sa ganyan kalamig na temperatura. Pagdating naman sa inulan, ang Katarman, Northern Samar pa rin ay nangunguna sa malawakang pag-ulan na umabot ng 130 mm na total rainfall sa kanila
So again, pinag-iingat po natin ang mga kababayan natin sa silangang bahagi pa rin ng Visayas, lalo na sa may bandang Bicol region na tuloy-tuloy pa rin nakakaranas ng mga pagbaha, kaya pinag-iingat po. Again, sa mga nagtatanong hanggang kailan daw ba ang tuloy-tuloy nito na pag-ulan, gaya nga po ng ating laging paliwanag paragi, ay yung mga pag-ulan na yan sa may bandang climate po ng bansa, tuloy-tuloy po yan hanggang sa mga bandang February pa po yan. So medyo bad news hanggat meron tayong amihan at easterlies na nagdudulot po ng shear line dyan sa area ninyo, dyan sa may boundary ng pagitan ng southeastern Luzon, ay patuloy pa rin kayo makakaranas dyan ng malawakang ulan po. Lalo na't meron tayong mahinang La Nina pa, so yung average rainfall bahagyang tataas ng konti dyan sa mga inuulang parte dyan sa silangan ng bansa. So take note po yan, ganun po yung magiging effects nyan. Inaasahan po natin na magkakaroon kayo ng mas madalas na pag-ulan, hindi kagaya sa amin sa kanluran na mas drier po at kasabay na malamig na temperatura. Dahil nga po sa medyo amihan season pa rin tayo hanggang next month po yan. So again, nasa 130 mm ang total rainfall sa Katarman. Silipin na lamang ninyo sa Facebook page yung latest report ko para sa lowest temperature at total rainfall since past 24 hours. Wala namang nag-iitala na pag-ulan sa amin sa Caloocan. So diretso agad tayo sa ating outside humidity niya 77% base sa aking weather station. Wala itong pagbabago since last hour. At napakataas ang atmospheric pressure, well, dahil na rin sa presensya ng amihan. So napaka high pressure, higher dry air pressure tayo ngayon dito sa Metro Manila na nasa 1014 hectopascals, and steady ito since last hour. Pinakamataas ang inabot nito kaninang 8:24 AM, abot pa ng 1015 hectopascals na sobrang high pressure area niyan. So matik po kapag kaganyan, malabo talaga may lalapit na bagyo kapag kaganyan kataas ang atmospheric pressure. Sa high tide and low tide status, minimum low pa rin tayo, pero again malakas po ang daloy ng ating hangin at gale force winds sa extreme northern Luzon, kabilang na ang Kalintang Channels at buong silangang bahagi ng bansa. Maabot pa rin ng 1.25 to 4 meters ang taas ng alon. So delikado pong pumalaot sa mga maliliit pa rin nating mangingisda. Delikado po talaga, hindi po talaga tayo nagbibiro. Dahil meron tayong data, at since na-report ko yun kahapon, nakikita nyo rin yan kapag bumisita kayo sa aking webpage. Makikita nyo ang active real-time ng daloy ng swelling ng karagatan, lalo na dyan sa bahagi nga po ng hilagang parte ng Luzon. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:44 PM. At ang ating almost full moon na po, magiging unang full moon ito ng taon. Nasa waxing gibbous pa of 96%, so malamang bukas pa ay full moon na po sa atin sa Pilipinas, mga bukas pa po. So magmo-moonrise ito 4:02 mamayang hapon, 4:02 PM, at kinabukasan na ng madaling araw ng 5:36 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes ay nagsuspend din na po ang karamihan ng klase bukas, lalo na sa pagdadausan daw po ng nationwide rally for peace ng ating kapatid na Iglesia ni Cristo. So marami pong nagsuspend din ng klase, lalo na sa City of Manila at Pasay, na kung saan gaganapin ang malawakang rally talaga. At sa iba't ibang panig ng bansa, ng rehiyon sa bansa, na magpagdadausan daw po ng nationwide rally, so nagsuspend din na sila at dineclare na ng mga iba't ibang mga gobernador o local government units natin since nung isang araw pa. So sa ating local weather outlook ngayong araw, patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulap na himpapurin, mataas ang sansa na pagulan at 100% daw. So maaaring hindi dito sa Metro Manila, at patuloy pa rin lalo na dyan sa bahagi ng silangan nga po ng southeastern Luzon. Bukas magiging maulap pa rin, stationary na magiging maulap pa rin at overcasting gloomy pa rin at makulimlim dahil pa rin sa usbong ng ating amihan na may 97 to 100% chance daw na uulanin. So medyo prepare kayo ng payong anytime. Highest and lowest temperature expected maglalaro 27 to 28 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula dito sa aking real time ng Himawari 8 courtesy of Japan Meteorological Agency, direkta mula sa kanilang mga satellites. Makikita pa ang napakalawak na heavy rain potential nito. So
ilalapit natin ng konti, ay halos ang buong bahagi nga po ng Camarines Sur, kasama na ang Catanduanes pa rin, Legazpi, Sorsogon. Sa Eastern Visayas naman, ang halos buong Samar Region, damay na ang buong Leyte na nakakaranas ng heavy rain showers. Sa may bahagi naman ng Mindanao, ang buong Surigao Region o Caraga area, damay na ilang bahagi ng Butuan area nakakaranas ng heavy rain potential, at yung patuloy na malawakan na near equatorial trough o surface trough na nagpapang-abot sa may bahagi nga po ng Mindanao extension yan, bandang Palawan, na nakakaranas ng tuloy-tuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Gaya ng aking mga paliwanag noong nakarang araw, yung surface trough na yan, despite na hindi pa naman siya formally na, o nagfo-form ng totally na intertropical convergence zone, pero considering na ito ay embedded, sa ngayon ay sa surface trough pa lamang siya. Pero tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan dyan, lalo na sa may bahagi nga po ng Batarasa, Balabac at Puerto Princesa na nakakaranas ng heavy rain showers ngayon. Yan. At sa bahagi po ng mula sa Mindanao, mula Surigao del Sur and the rest hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley. Nakakaranas ng malawakang ulan na may kasamang pagkilat at pagkulog ang bahagi ng yan. So kung kukunin natin yung pinakadetalye para sa mga specific, magsisimula tayo sa Kamindanawan. Yan, i-OSM map natin para maiisa-isa natin kung anong area na inuulan. Mula dito sa bahagi ng Dinagat Island at Siargao Island, kabilang na ang buong Caraga area. So siyempre sama na ang Misamis Oriental, Agusan del Norte, hanggang dyan na yan sa may bahagi ka po ng Davao de Oro nga po. Moderate to heavy rain showers po ang iiral po ngayong maghapon. Expected po ang mga pagbaha. Huwag na sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Ang the rest ng bahagi ng Davao Region ay magiging mas maulap kayo dyan at mga isolated and scattered light to some moderate rain showers. Ang bahagi ng Davao Oriental, syempre kasama na ang City of Davao sa Davao del Norte, Davao del Sur, hanggang Davao Occidental na yan. So actually naman ang buong South Cotabato, Sultan Kudarat hanggang dyan sa may bandang Kitabawan ay makakaranas kayo ng mas maulap na hipaporin at asahan din ang mga isolated at scattered rain showers anytime nitong maghapon dahil sa surface trough. At sa bahagi naman ng Maguindanao ay makakaranas ng mas malawakang mga light to some moderate showers, typically light drizzle rain. So magdala po ng payong, kasama na ang bahagi ng Lanao del Sur, pataas na yan ang Lanao del Norte. Maulan sa buong bahagi halos ng norte ng Mindanao. Binanggit na natin ang Agusan del Norte. So magsisimula tayo, kasama na ang Misamis Oriental, Camiguin, Cagayan de Oro hanggang Iligan ay makakaranas kayo ng maulap na hipaporin, very gloomy, mga light to moderate showers ang kadalasan ninyong iiral sa inyo dyan dahil nga po sa tuloy-tuloy na surface trough na nagpapang-abot sa buong bahagi ng Northern Mindanao. At mula naman sa bahagi ng Misamis Occidental, papasok ng buong Zamboanga Peninsula ay mas maulap po ang inyong himpaporin at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na pagkilat at pagkulog. Bagamat medyo nagbo-moderate sa bahagi ng Zamboanga del Norte hanggang Zamboanga City, ay expected pa rin na mataas ang forecast na kayo uulanin dyan, mga at least 60% chance itong maghapon. Ayon yan sa forecast. Kabilang na ang Basilan at Hulusulo, so mag-prepare pa rin kayo ng pananggalang sa ulan anytime. At sa bahagi naman ng Visayas, ang buong Eastern Samar Region, so hindi na natin masyado isa-isahin yan. Buong bahagi ng Leyte, mula yan sa bahagi ng Southern Leyte hanggang Tacloban, magiging maulan po, moderate and some heavy rain showers po ang iiral. Ingat po sa mga pagbaha just in case, lalo na sa bahagi nga po ng Northern Samar. Yan, makakananas kayo ng violent rain showers dyan sa pagitan na yan ng Lawang, pababa na yan ng Dolores at dyan sa may bandang Borongan, Eastern Samar. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa just in case. And the rest naman ng Central Visayas hanggang kanlurang bahagi, bagamat kantamtaman, magiging mas maulap naman ang bahagi ng Cebu, Bohol, Siquijor, and the rest ng Negros Region at Panay Island. Anytime makakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog depende sa daloy ng surface trough na ito mong gagaling sa silangang bahagi ng Visayas. So magkakaroon man kayo ng mga isolated rain showers ay mostly biglaan po ito at typically uulanin ang bahagi ng hilagang parte sa area na yan ng Cebu, Negros Region at Panay Island. So mag-ready pa rin kayo ng mga pananggalang sa ulan ngayong maghapon. Wala naman sa bahagi ng South Luzon ay maulan ang bahagi ng Masbate. Yan, kasama na ang parte ng Burias Island and then the rest ng buong Sorsogon, Legazpi and the rest ng Camarines Sur. Siyempre, mas violent rain showers ang nararamdaman ngayon ng mga Catanduanes. Ingat na lamang at expected po ang mga pagbaha
wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Damay na rin ang bahagi ng Camarines Norte, so mag-prepare po kayo ng payong just in case. Sa ngayon ay nagiging maulap ang parte o boundary ng labo ng Camarines Norte, pero expected aabutan yan ang ilang bahagi ng Santa Elena at Capalonga, kabilang na ang Quezon Province sa may bandang Tagkawayan hanggang dyan na sa may bandang Buenavista. The rest naman ng Marinduque, Romblon hanggang sa parte ng Mindoro region ay makakaranas kayo ng maulap na himpapurin. So expected din mga isolated and scattered rain showers na may mga pagkulog at pagkidlat. Pagdating naman sa may bahagi ng Palawan, despite na medyo katamtaman ang lagay ng panahon sa may bandang Culion o Coron, Palawan hanggang El Nido, maulan naman sa parte ng Puerto Princesa. Moderate to heavy rain showers ang nararamdaman ng mga taga-Nara, Brooks Point, Patarasa hanggang Balabac na yan. Ingat na lamang po dahil tuloy-tuloy pa rin kayo makakaranas hanggang bukas ng malawakang pag-ulan dyan. So ingat po sa mga pagbaha. At watchful na lamang sa mga nagkakalat na mga buhaya ngayon sa may bandang Palawan dahil mas aggressive sila kapag maulan ang paligid. Gusto yan ng mga buhaya dyan, yung mga maliliit na crocs dyan sa bandang Patarasa. Ingat na lamang po mga folks. At mula sa bahagi ng Quezon Province at kasama na ang Calabarzon area, papasok ng Metro Manila, magiging gloomy pa rin ang ating paligid. Hanggang bukas po yan, kasama na ang parte ng Bulacan and the rest ng Central Luzon hanggang extreme Northern Luzon na patuloy pa rin na umiiral ang amihan. So mas katamtaman at mas at least dito mas katamtaman po lagay na panahon at maulap lamang, mahamog ang paligid lalo na dyan sa may bandang extreme Northern Luzon, lalo na sa silangang bahagi ng Tugigaraw and the rest ng buong bahagi ng Kalinga, Mountain Province hanggang Nueva Vizcaya. Sa kanluran naman mula Ilocos Norte hanggang Pangasinan na po yan, hanggang Zambales, magiging katamtaman. Medyo mas maaraw sa inyo dyan, pero tuloy-tuloy pa rin ang ginaw dulot ng ating amihan. Tsansa ng pag-ulan at bagamat maliit ang forecast, pero yung mga isolated rain showers bunsod lamang na mataas na saturation ng water vapor dahil nga po sa ginaw ng ating amihan, expected mga drizzle at wisik lamang ang iiral. So mas nagpapa-ampli pa yan sa lamig na makakasira naman sa mga pananim na gulay sa mga matataas na altitude gaya na lamang ng Benguet at sa may bandang Baguio City. So kung maaari, ipitasin nyo na po yung mga gulay ninyo, maaaring makasira yan dahil sa tuloy-tuloy na frostbites sa mga susunod na araw. So patuloy na rin mahamog o haze ang paligid sa inyo dyan sa extreme Northern Luzon. Mga maliliitan lamang na mga wisik na ulan ang madalas na iiral sa extreme Northern Luzon. So generally ang buong bansa makakaranas ng mas maulang bahagi sa may bandang silangan pa rin ng Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao area. Hindi kagaya sa kanlurang bahagi, kasama na ang Metro Manila and the rest ng extreme Northern Luzon. Puro kanluran ay halos mostly katamtaman at drier ang paligid. Mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, wala pa rin tayong naasahan na anumang sama ng panahon na mabubuo hanggang this coming weekdays. Mula bukas ng Lunes po yan. So patuloy pa rin tayong iiralin ng mga pag-ulan. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na shear line sa may bandang Southeastern Luzon. At extending yan hanggang bandang Palawan. Yan. At yung eastern part ng ating bansa sa Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy pa rin tayong makakaranas ng mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog this coming weekdays. Wala naman tayong namamataan na anumang low pressure area maging sa ating mean sea level pressure, so wala tayong magiging komento. Magiging worrisome lang natin ay ang mga tuloy-tuloy na pag-uran sa binanggit natin sa silangang bahagi ng bansa. At sa bahagi naman ng Luzon, patuloy pa rin umiiral ang malakas na northeast monsoon, yung amihan, na tuloy-tuloy na magpapaginaw sa atin hanggang these weekdays. So again, hanggat malamig ang ating nararamdaman sa Luzon, medyo i-enjoy na po natin dahil pagpasok po ng katapusan ng February, unti-unti nang bababa yung level ng lamig. Unti-unti nang tataas ang ating temperatura hanggang sa pumasok ang month of March na papasok naman ang dry season natin. So hanggat January pa lang to February, i-enjoy na natin hanggat maaga pa dahil karamihan sa atin mas gusto ang malamig na temperatura kaysa naman sa mainit na temperatura. So hanggat malamig, enjoy po natin yan mga folks dahil panandalian lamang yan. Hanggang February lang po na mararamdaman natin ang ginaw ng northeast monsoon. Dahil pagpasok talaga ng March niyan, dyan magsasuffer na naman tayo ng tuloy-tuloy na tagtuyot at grabing init. At mula naman sa mga ilang computer models
ay puro mga surface trough lamang ang umiiral sa atin. Yan, lalo na sa may bandang silangang bahagi ng bansa at katimugang parte ng Mindanao. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung mga surface trough, maging KSMWF. So tuloy-tuloy pa rin ang mga maulan sa climate war ng bansa. So wala po tayong expected na may mabubuong bagyo hanggang sa susunod na yan ng buwan, expectedly. Mga pag-ulan lamang ang magiging concern sa silangang bahagi ng bansa. So wala tayong masyadong magiging comment sa ating computer model analysis. Samantala sa latest ng ating monthly seasonal cycle, nag-update na po yung aking sa isang data ko dito sa PIMO weather page ng monthly seasonal cycle ng GIS Temp, at nag-update na siya for December 2024 last year. Ay halos walang pinagbago. Mukhang bahagya itong tumaas ng konti yung month of December. Double check natin. So bahagya itong tumaas ng negative 0.89 degrees Celsius. So hindi magandang balita ito. Mataas ang month of December na temperatura kumpara nung last 2023, 0.8 degrees Celsius lamang. So negative 0.8, ngayon negative 0.89, so halos magiging negative 0.9 degrees Celsius. So bahagyang tumaas po ang temperatura ng month of December. So malinaw lamang yung 2024 ang nagiging pinakamainit na temperatura natin niya sa buong mundo. Pero nga yung mga nakaraang buwan, mas nagiging mababa ang temperatura niya starting noong August hanggang November last year. Mas mababa siya ng konti. Pagsapit lamang ng December, medyo tumaas na naman po. Sa Japan, wala pang update for December. Pero again, na-report na natin to last year pa yung ating annual global temperature. Kung babalikan natin yung year 2024, lumagpas na po siya sa warning limit ng Paris Agreement. Yan, 1.5 degrees Celsius supposed to be ang pinaka-quota limit. Pero last year ay umabot sa 1.54 degrees Celsius na nalagpasan niya ang limit ng temperatura. So nasa boiling point na po tayo talaga na temperatura sa buong mundo, yung global temperature. So very bad news mo ito. Hopefully ngayong taon bumaba sana yan. Maging sa ating annual global land and sea, yung temperatura sa karagatan ay ganun talaga. Sa kalupaan, mabot sa 1.24 degrees Celsius. Yan ay data mula sa Berkeley o maging Crutem 5. O kung pagbabasahin natin yung NOAA o Berkeley, nasa 1.54 degrees Celsius, which is naungusan pa rin talaga yung 1.5 degrees Celsius na warning limit na binigay ng Paris Agreement. Sa dagat naman ay mataas din ang temperatura last year, 0.61 degrees Celsius. Hindi kagaya nung mga nakaraang 2023, 0.6 lamang o negative 0.62 degrees Celsius ang temperatura. Ngayon, last year, mabot ng 0.67 degrees Celsius. Ayan o, pinakamataas. So tumataas din ang temperatura sa karagatan, mas umiinit din. Sa lupa, ganun din, mas umiinit din ang temperatura. So bad news po ang naging data natin sa pinaka-temperatura. Actually, November ko pa yan i-report yung regarding sa ating annual global temperature. Kaya hindi na natin pinost sa ating PIMO weather page. Sa ilang beses yun ang paulit-ulit na nire-report na umabot na o lumagpas na po sa pinaka-warning limit ng Paris Agreement yung temperatura sa buong mundo. So bad news. Papasok na tayo sa boiling point ng ating global temperature. Kapag nangyari po yan, ang magiging context niyan is mas lalong makakaranas tayo ng malalang klima, sobrang lamig, at dadalas ang mga development of tropical cyclones sa tropical tropics kasama ang Pilipinas. At kapag tag-init naman, grabe naman ang magiging tag-init natin pag summer o dry season. So yun lang po, pinaka-latest po dyan nyo makita yan sa aking webpage dahil real time na nag-update yan. Kaso ito kasi every year yan, pero automatic nag-update yan. So yun lang ang pinaka-latest data natin ng ating monthly seasonal cycle. Bahagya pong tumaas na naman ang ating global temperature. Sa ulat Lindol naman, so far ay wala naman tayong nadetect pa rin na malakas-lakas na mga paghinig. So diretso agad tayo sa data feed ni PBox. Merong dalawang magnitude 4.0 ang na-detect, na-record dito. Mula kaninang 1:48 AM ng madaling araw dito sa may bandang east of Bangaga, Davao Oriental, magnitude 4.5 po ito. Mababaw-babaw yung yanig niya na epicentral depth na 5 km lamang. So nasa may bandang Philippine Sea Plate pa rin, you know, north
northeast ng Baganga, Davao Oriental. Magnitude 4.5 po ito. Naganap ito kaninang madaling araw, 1:48 AM. At ang ikalawa naman, dyan naman sa bandang northeast ng San Julian na naman ng Eastern Samar. Again, inaabisoan natin yung ating mga seismologists dyan na medyo obserbahan ang galaw ng tectonic plates dito, yung subduction plates dito. Medyo magalaw na naman ang area na ito ng San Julian or pagitan ng Sulat o San Julian Eastern Samar. Dumadalas na naman ang pagyanig. Naganap ito kaninang 4:31 AM, may magnitude 4.2 na may lalim lamang na 9 km depth. Mababaw. So wag naman sana natin iisipin na magkaroon ng malakas na pagyanig, pero at least ready tayo dahil kung magkaroon ng malakas na pagyanig, mababaw ang magiging epicentral depth din. Madalas mababaw lamang ang epicentral depth na pagyanig dito 77 km lang, yung isa 12 km lang, puro mabababaw yung epicentral depth. So kapag magkaroon ng malakas na pagyanig dyan sa may Eastern Samar, malakas ang posibleng maging damage sa paligid ng Eastern Samar kapag nagkaroon tayo ng magnitude 6 pataas na mga pagyanig. Wag naman sana po mangyari, pero dahil clusterized po o dumadalas-dalas ang mga pagyanig dyan, medyo alisto po tayo mga folks anytime. At least i-ready natin ang mga sarili dahil hindi naman natin nape-predict kung kailan yung eksakto magkakaroon ng malakas na pagyanig. Pero at least may idea tayo oras na biglang magkaroon ng malakas na jolt dyan sa may Eastern Samar region. Wala naman sa ating calculation kung ilan na ang ating historical earthquakes natin. Nakakailang earthquakes na po tayo. So kung pagbabasehan natin yung cluster ay mas marami pa rin ang pagyanig sa may bandang Eastern Visayas at hanggang eastern part ng Davao region sa Mindanao. Total earthquakes, 385 earthquakes na tayo. 368 dito is magnitude 2.0 pataas. 16 na ang ating magnitude 4.0 pataas at nanatiling isa ang ating magnitude 5.0 pataas. Sa cluster, nangunguna pa rin ang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao na nangunguna sa 232 total earthquakes na po. Hindi kagaya sa Luzon na nasa 99 total earthquakes lamang hanggang sa may bandang Calabarzon o Southern Luzon na umaabot lamang ng 99 ang total earthquakes. Yung area na yan, ang blue lines na yan na sakop ng cluster. Dito ay makikita natin mula Eastern Visayas hanggang Mindanao, maabot sa 232 ang total initial earthquakes. Ibig sabihin, mas marami sa parte na ito ng Eastern Visayas at Mindanao kumpara sa Luzon area. So pinag-iingat po mga folks. So may mga nagtatanong na naman kung pwede ba nilang ma-review yung last year na pagyanig ng mga lindol ng last year 2024. Again, makikita po yan dito sa year historical earthquakes. Ayan, automatic maglo-load dyan. Nakaset yan sa unang data ng 2018, pero makikita niyo yan yung last year 2024. Ayan, and then i-select nyo lang yung month na gusto nyo ma-view or bawat month pwede nyo i-load dyan hanggang sa mapuno to from January to December para lumabas po yung total earthquakes for the year 2024. Pero kung specific month lang, pwede naman ninyong ma-select yan. Example na lamang, month of December, halimbawa lang 2024. Pag niload nyo yung data na yan, automatic maglo-load po yan at makikita ninyo yung huling lindol last December 2024 po. So makikita ninyo dyan at makikita nyo rin kung ilang ang naging total earthquakes nyan last year. Yan, example, ayun o, mabibigyan nyo kaagad yan. So sa mga gusto malaman, andyan lamang po yan sa pinaka-historical earthquakes natin under ng Earthquakes Monitoring and Volcano Observatory and Historical Earthquake Data. Yan, makikita ninyo dyan yung year historical earthquakes. Sa gustong malaman kung o gusto nila makita yung review ng mga total earthquakes last year o mga nakaraang taon, yan, between 2018 hanggang 2024. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw na linggo, January 12, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, January 12, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Well, since stationary lamang ang weather systems natin sa Metro Manila at sa kalatig hilaga ng Luzon. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa recording ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.